So magandang hapon po sa ating lahat. Ako po muli nagbabalik upang magbahagi ng banal na salita ng Lord. So makikita po natin ito sa Santiago chapter 1 verse 5 to 8. So ang sabi niya po rito sa chapter 5 verse to 8 NIV version, ngunit kung kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy na hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Diyos o mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang nais niya. So yun po ang pag-uusapan sa hapon na ito. So ang title po nito ay Miling sa Diyos ng may pananampalataya. Ito po yung title ng ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ko po idako ito sa pagpapaliwanag, nais ko po munang itaas ito sa ating Panginoon upang bigyan tayo ng gabay at patnubay na nagmumula sa Diyos, upang bigyan tayo ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa Kanya. O Lord God, hallelujah Jesus, hallelujah Lord God, purihin ka Ama, luwalhatiin ka Panginoon sa oras na ito. Ikaw lamang o God ang mataas, matanghal, maluwalhati o God sa buhay namin. Humihingi po ako ng paglilinis sa aking puso Lord God, sa karumihan ng aking puso Lord God, sa mga pagkakasala na nagagawa ko Lord God, sa salita man ito, sa gawa ng hindi man sinasadya o Lord God. Patawarin niyo po ako Lord God, pakalinisin niyo po ang aking puso upang ako'y maging karapat-dapat sa iyong harapan Lord God. Maraming salamat Lord, ikayo po ang bumabay at pumatnubay sa aking pagtuturo sa hapon na ito Lord. Ikayo po ang magbigay ng karunungan, kaalaman at katalinuhan na nagmumula sa iyo o Lord God, sapagkat wala po ang kakayahan Ama na ibahagi ito Lord God, kundi kayo po ang manguna Panginoon. Kayo po ang siyang tagapagsalita o Lord God. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento sa iyong mga banal na salita o God. Itago niyo lamang po ako sa iyong likuran upang malaya ka po na makapagpahayag ng iyong banal na salita sa hapon na ito. Ito po ay binabalik ko Lord God na may mataas at papurit pasamba. In Jesus name we pray. Amen. Title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Humiling sa Diyos ng may pananampalataya. So ang sabi niya po rito sa verse na ito na upang magkaroon tayo ng katagumpayan sa ating buhay, kailangan natin na manampalataya. No, kailangan tayo maging manampalataya, kailangan tayong lumago sa kanyang banal na salita upang kung anumang hamon sa buhay ang dumating sa atin, tayo ay nagiging matatag, no? Tayo ay tumitibay sa pamamagitan ng salita niya. So ang salita ng Lord ay nagtuturo sa atin upang tayo ay tumibay sa anumang hamon sa buhay, kasi hindi tayo exempted sa mundong ito. So kahit nalingkod ka pa ng Diyos, makakaranas at makakaranas ka ng kapagsubukan. So ang nais lamang ng Diyos sa atin ay lumago tayo sa kanyang pananampalataya. So kailangan po pag nanalangin tayo, wag po nating hayaan na maging pabago-bago po ang ating isip, sapagkat ayaw ng Lord na maging pabago-bago po ang isip natin, no? So nais ng Diyos na lagi tayong magbasa ng kanyang banal na salita, no? Ano man daw ang hilingin natin, kung ano man daw ang mga nais natin sa buhay, ipagkakaloob niya ito kung tayo po ay sumunod sa nais niya na pagbulay-bulayan po natin ang kanyang banal na salita. Katulad po na sinabi ko nung una na kung may mga pagsubok man na darating sa atin, tayo ay tumitibay at lumalago tayo sa kanyang banal na salita. So ang sabi niya rito sa Romans chapter 8 verse 18, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So ang nais ng Diyos ay tayo ay mapabuti, no? Tayo ay mapabuti. Ayaw ng Lord na tayo ay napapahamak, no? Ang nais ng Lord ay napapabuti Kanyang mga layunin. Dahil mahal tayo ng Lord, ayaw niya tayo na tayo ay napapahamak. Nais ng Diyos na tayo ay nasa mabuting kalalagayan, no? Kaya kung tayo po ay humihiling, kailangan po natin na manampalataya. Samahan po natin ang gawa, no? Kung nananalangin po tayo sa ating Panginoon, samahan po natin ito ng gawa, dahil hindi magkakaroon ng magandang resulta ang ating mga hinihiling kung hindi po natin sasamahan ng panalangin na nagmumula sa Panginoon. At pag ito ay pinanalangin natin
mula sa ating Panginoon, doon kikilos ang Panginoon Diyos sa atin, no? Magugulat na lang tayo na yung mga pinapanalangin natin ay ibibigay ni Lord sa atin ng magandang resulta. So, kung halimbawang nananalangin po tayo, kailangan po samahan po natin ng gawa. Kasi hindi naman na nanalangin ka ngayon, gusto mo yung i-magic na lang ni Lord na ibibigay sa iyo yung mga panalangin mo. Hindi, kailangan din gumawa ka, no? Ang Lord na ang siyang bahala doon sa paggawa mo, no, sa lahat ng mga panalangin mo. So, dito tayo sa number 1, kulang sa karunungan. So, kapag kulang po tayo sa karunungan, lahat na nagkukulang sa karunungan, kailangan nating hinihingin ito sa Panginoon, no? Na magbibigay sa atin ng karunungan. Mga bagay na hindi nakikita ng sinuman. So, kailangan nating ipanalangin ito sa Lord, no? Para siya ang magbigay ng karunungan. Katulad po niya, no, bago ako nag-umpisa, hiningi ko po sa Panginoon Diyos na magkaroon ako ng karunungan na nagmumula sa Kanya upang magawa ko po ang bagay na nais niya na ibahagi po ang Kanyang banal na salita. So, sabi niya nga rito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11, kaya kailangan nating lahat na humingi sa Kanya. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos na ang Diyos, ang lahat ng bagay ay nasa Panginoon. Nasa Kanya lahat. Wala naman tayong pag-aari dito sa mundo dahil ang lahat ay sa Panginoon. Katulad na lang ng ganitong gawain. So, bago tayo nag-umpisa, di ba, nanalangin po ako, humingi po ako ng karunungan at kaalaman sa ating Panginoon upang magawa ko po ang magbahagi po ng Kanyang banal na salita na naayon lamang po sa kalooban. Siya ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at katalinuhan sa mga ginagawa natin. Kailangan magpasakop po tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ano mang gawain ito, ipanalangin mo ito sa Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang siyang makakapagbigay sa atin ng lahat ng ating kasagutan, no? Magiging maayos po ang ating puso, ang ating isip kung tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon. So, sa pangalawa, kailangan po nating humingi sa Diyos ng panalangin na patungkol sa Ama sa Langit, no? Magpasakop po tayo sa ating Ama sa Langit, no? Siya po ang lahat-lahat, no? Ang pakay na panalangin ay hindi baguhin ang ating mga kalooban, no? Kundi ang masiguro natin sa ating sarili na pagpapalain tayo ng ating Diyos, no? Masiguro natin sa ating mga sarili na mabuti po ang ating kalooban, mabuti po ang ating puso, malinis po ang ating puso. Kasi kung hindi man malinis ang puso mo na humihiling ka o nananalangin ka sa Panginoon Diyos, hindi niya ito pakikinggan. Bakit? Sapagkat ang intensyon mo ay mali. Ang nilalaman ng puso mo ay marumi. So, kahit kailan hindi ka diringgin ng ating Panginoon Diyos kung ang puso mo ay marumi. No, sabi niya rito, nais mong baguhin ang pamilya mo para sa iwasan ng magsugal, no? Halimbawa, may pinapanalangin ka na sa pamilya mo, meron ka pang nais na mabago siya tungo sa kabutihan, itaas mo lang ito sa pananalangin sa Panginoon. Kasi kung sa sarili mo lamang kakayahan, hindi mo magawa ito. Magagawa lamang ito ng ating Panginoon Diyos. Siya ang makakagawa nito na baguhin ang ating pamilya, kung sino man yan sa pamilya natin, sa mga pinsan man yan, sa mga pamangkin, kung mayroong mga pasuwail, mayroong sugarol, mayroong naninigarilyo, nag-inom ng alak, no, itaas natin ito sa Panginoon upang maiwasan nila itong mga ganitong alak, sigarilyo na hindi nakakabuti sa kalusugan. No, ang Diyos ang magbabago sa kanila, hindi po tayo. No, sabi niya rito, or nais mong pagpalain ka ng magkaroon ka ng maayos na trabaho, no, makapag-abroad ka, 'di ba po, pagka nag-a-apply tayo ng trabaho, nag-a-apply tayo na gusto natin mag-abroad, 'di ba? Inihingi natin ito kay Lord na bigyan tayo ng agency or bigyan tayo ng company na maganda upang pagpasok natin doon sa kumpanya na yun ay maging maayos, no? Maging maayos ang magiging trabaho natin doon. O kaya sa pag-abroad, no, na pagdating natin doon sa dadat na natin trabaho ay hindi ka mamumroblema, 'di ba? Karamihan po sa mga nag-abroad, no, hindi po nagiging maganda ang resulta. So, kailangan po nating ihingi ito sa Panginoon. Dito pa lamang, ihingi na natin ito ng panalangin sa Panginoon upang pagdating po natin dun sa abroad o kung saan man trabaho ay magiging maayos po ang dadat na natin. Si Lord po ang kikilos nun. No, tayo po ay, ang nais lamang ng Lord sa atin ay itaas natin sa Kanya ang panalangin. Ang Lord na siya ang bahala na kumilos nito.
no? So ang sabi niya pa rito sa number 3, nagbibigay sa lahat ng tao. So wala siyang tinatanggihan, no? Kapag lumapit po tayo sa ating Panginoon, hindi siya tumatanggi kahit kanino man, no? Pantay-pantay ang Diyos, wala siyang kinikilingan, no? Wala siyang favoritism, wala siyang apple of the eye. Hindi katulad ng tao na kapag tao naging mabuti sa iyo, nagiging mabuti ka rin sa kanya, no? Ka sa kanya, nagiging favoritism mo na ito, nagiging pabor na sa, mabuti siya sa iyo, no? Naging paborito mo siya. Halimbawa po natin sa ating mga anak, no? Sa ating mga anak, 'di ba po, minsan may mga anak tayo na mabait, may mga anak tayo na pasaway. So yung nakikita natin palagi, yung anak natin na mabuti at mabait. So dahil mabait siya po ang lagi nating napupuri, no? Siya ang lagi nating nakikita na meron siyang kagandahan na asal. So unlike doon sa anak mong pasaway, dahil na nakikita mo sa kanya hindi maganda yung ginagawa niya, may mali doon sa mga ginagawa niya, siyempre sinasaway mo ito para maging mabuti siya, no? At sumunod siya sa atin, no? Dahil minsan may pasaway na anak na hindi sumusunod sa atin, no? So ang nais lamang natin na makakitaan natin siya na maging mabuti rin na katulad ng kapatid niyang isa na mabuti. Pero sa ating Panginoon Diyos, saway ka man o mabait ka man, minamahal ito ng Diyos ng pantay-pantay, no? Katulad siya ng kanyang mga anak. Basta't lumapit ka sa kanya nang meron kang buong puso, hindi kanya tatanggihan, no? Hindi kanya tatanggihan. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos, no? Kahit pasaway ka, mahal ka ng Lord, no? Parang tupa din niya na inalagaan, no? Pinastol. Kung tupa na yon, nakita ng Lord na kulang siya ng isa, hinanap niya pa yung isang tupa na yon. Bakit? Dahil ayaw ng Lord na mapahamak ang isang tupa. So kailangan niyang hanapin para mabuo silang ating Panginoon. Mabait ka man o pasaway ka man, hindi siya nagtatangi. Pantay-pantay po ang pagmamahal sa atin ng Lord. So sabi niya rito sa number 4, sagana. Ang Diyos ay sagana kung magbigay sa atin. Magugulat ka na lang na papala na ibibigay niya sa atin. Diba minsan pagka nagbigay sa atin ng favor sa si Lord, ng pagpapala ng hindi natin ine-expect, di po ba may iyak tayo, bigla na lang mananalangin ka na, Lord, maraming salamat. Bakit ka magpapasalamat? Kasi pinag-pray mo na yun, hiniling mo na sa Panginoon. So ang Panginoon Diyos, para matuwa ang kanyang anak na tapat sa kanya na lumalapit, pagpapalain niya ito ng kagalakan sa kanyang puso, no? Magugulat ka na lang sa biyaya na ibibigay sa iyo ng Lord. So sabi niya rito sa number 5, hindi nanunumbat, no? Hindi nanunumbat ang ating Panginoon. Ano man ang hilingin natin, sasagutin tayo ng ating Panginoon ng walang panunumbat. Dahil ang Diyos natin ay mapagbigay ng sagana ng walang hinihinging kapalit. Hindi marunong humingi ng kapalit ang ating Panginoon Diyos, no? Hindi katulad ng tao na kapag hindi mo lang siya mapansin, magagalit na sa iyo, sasabihin na sa iyo, ay ang suplada naman ito, no? Hindi mo lang siya mabigyan, ang sungit naman ito, no? Hindi mo man lang siya maialok doon sa kung merong kang, halimbawa hindi mo siya napansin, hindi mo siya naalok, parang ang akala niya nagmamalaki ka na, no? Pero ang Diyos natin ay hindi po ganon, hindi siya nanunumbat, no? Hindi siya nanunumbat, dahil ang Diyos natin napakabuti at napakadakila po ng ating Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sabi niya rito sa number 6, walang anumang pag-aalinlangan. So ang Diyos natin, pag nagbigay siya ng hindi nag-aalinlangan, so pagdurusa sa pahalagahan po natin ang lahat ng pagsunod sa salita ng Diyos. Nung sa gayoy, makakahiling kayo ng may pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. So, kapag tayo po ay nananalangin, huwag po nating hayaan na mag-alinlangan po tayo. Itodo na po natin ito sa ating Panginoon sa pagpipray, no? Sa pagpipray, dahil ang nais ng Diyos na nakadirekta tayong nananalangin sa Kanya nang hindi tayo nag-aalinlangan upang sagutin ng Panginoon Diyos ang ating panalangin, no? So kung ano man, dumaranas ka man ng problema, dumaranas ka man ng anumang kapagsubukan, sakit man yan o kahirapan, no? Hindi natin ito sa Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng solusyon sa lahat ng kinakaharap natin na hamon sa buhay, no? Sabi niya nga rito sa verse na ito, kailangan natin ihiling sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ay nagbibigay ng siksik-liglib na pagpapala sa atin, no? Kailangan makita po natin yung pagpapala na ibinibigay
ibibigay sa atin ng Diyos, no? Sabi niya nga rito sa Awit 23 verse 6, surely goodness and His mercy will follow you all the days of your life, no? Sabi niya dito, surely, no? Imaginein mo, surely ang sinasabi ng Diyos. So, kailangan po natin magtiwala sa Kanya dahil sinasabi niya rito sa verse na ito na surely talagang sinisigurado ng Panginoon na ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating kahilingan. Kailangan lang po natin na maging mabuti, maging maayos, at maging malinis ang ating puso sa pagpapanalangin sa Kanya. At na kailangan direkta ang ating panalangin nang hindi nag-aalinlangan, na katulad ng sabi nga niya na parang alo na kung paling-paling, ayaw niyang ng Lord na double-minded tayo, no? Ang nais ng Lord sa atin ay direkta at talagang tunay sa ating puso ang ating pananalangin, sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng katugunan nito, no? When you fall, even you stumble, surely His goodness will follow you. No, napakabuti ng ating Panginoon. Lagi niyang sinisigurado na lahat ng kahilingan natin, lahat ng panalangin natin ay ipagkakaloob niya ng sagana sa atin. So, kailangan po natin na manampalataya, magtiwala, at kailangan po natin na maging mabuti sa ating Panginoon Diyos, dahil ang nais ng Diyos, ang mga anak niya ay maging mabuti. At ang sabi niya nga doon sa Joshua 1:8, kailangan po nating manalangin upang lumago tayo sa kanyang banal na salita at upang maging matatag tayo sa kanyang pananampalataya. Yun po ang laging tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos upang tayo ay maging mabuti. At sa pananalangin, kailangan gumawa po tayo ng kabutihan para ang Diyos naman ay makakitaan tayo na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. So, yan lamang po. Maraming salamat sa pakikinig sa aking ibinahagi sa hapon na ito. Nawa ay may kinapulutan po na aral ito sa ating lahat. At maraming salamat po. At mag-e-end po ako sa pag-closing prayer. So Lord God, maraming salamat Ama sa verse na ito na ihagi ko Lord God sa hapon na ito. Nawa ay magamit namin ito sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Patuloy ko pong itinataas, Lord God, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bansang Pilipinas, Lord God, sa kahirapan. Bigyan niyo po ng kaunlaran ng pamumuhay, Lord God. Bigyan niyo po ng trabaho ang mga bayan ng Pilipino, O Lord God, upang hindi mahirapan, Panginoon. Pangunahan niyo po ang presidente, O Lord God, upang kaharapin niya, Lord God, ang hamon. Ating po ang bagyo, Lord God. Marami na naman ang nasalanta ng bagyo, Panginoon. Tulungan niyo po siya kung ano po ang nararapat na gawin, Lord God, ayon sa iyong kalooban, Ama, na magmahalan sila, magkasundo, magrespetuhan sa bawat isa, O Lord God. Lalong-lalo na, Lord, na nakaranas na naman ng kalamidad ang buang Pilipinas, Panginoon. Pangunahan niyo po, O Lord God, sa mabubuti mong gawa, Panginoon. Sa mabubuti mong plano, Panginoon, ipaisip niyo po sa aming presidente, O Lord God. Lord God, maraming salamat po sa hapon na ito. Muli po, binabalik ko po, Lord God, ang lahat ng mataas at papuri. Pasalamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen.